Ang prayer ko nga during that time, wag na sana bumalik ang kuryente. Wag naman. Sino po sa inyo nagkakaroon na ng financial anxiety because of the situation in our country? Alam mo ba na pwede kang umasenso sa panahon ng crisis? Paano? Pag-usapan natin to. Shout out sa lahat ng mga kaiponaryo. This is Chinky Tan, your pambansang world coach. May mga ibang tao sa panahon ng crisis natatakot, pero may mga tao umaasenso, umuunlad at yumayaman. Hindi dahil sila ay mapagsamantala, kundi dahil marunong silang magbasa ng pagkakataon. Ikaw, ang tanong ko po sa inyo, pag may financial crisis and disruption, banta ba ito para sa iyo or oportunidad? Kaya nga sa video na ito, pag-usapan natin paano ka makaka-take advantage in times of financial disruption, kahit ikaw ay mawalan ng trabaho, magkaroon ng inflation, or ng recession. Let's face it, every time na may crisis, may mga tao talaga nawawalan ng work, tumataas ang presyo, nalulugi ang negosyo, diba? Natatakot ang karamihan ng tao. Pero habang lahat ng tao ay nagpapanik, may mga tao naman na nag-iisip, may mga naghahanda, at may taong nakakita ng opportunity. Naalala ko tuloy nung power crisis during that time, nung 1992, brownout ng brownout, blackout ng blackout. Siguro, during that time, walang nakakapag-operate at maraming negosyo na aapektuhan dahil sa 10 to 12 hours ang brownout. Pero during that time, guess what was my business? My business was booming. Pakitype sa comment section. Noong panahon ng brownout, kumita po ako ng malaki. Anong binibenta ko? Una, hindi po kandila. Pangalawa, hindi rin po pamaypay. At hindi rin po generator. Wala akong ganong kalaking pera. But during that time, I was one of the first few people who was able to manufacture yung tinatawag na rechargeable electric fan. During that time, that was 1992. 92 po yun. Hindi pa uso ang mga rechargeable. So basically, ginawa po namin, kumuha kami ng car fan, tapos bumili kami ng dalawang motorcycle battery, lagyan namin relay, charger. Pagkatapos nun, binenta po namin. And during that time, I was selling around 200 to 300 units per day. So I was making around a lot of money. Basta during that time. Ang prayer ko nga during that time, wag na sana bumalik ang kuryente. Wag naman. Kaya nga kung makikita mo talaga, kung may crisis, dalawang direction lang yan Financial disaster or financial opportunity. Paano po natin gagawin to? How can we turn disruption into our advantage? Ay grabe, masterclass to. Kung ito natuto ka, in-apply mo yan, hindi ka dapat matakot. Number 1, spot what's broken, then solve it. Diba? Lahat ng crisis may gap. During that time, diba sa akin, power crisis. Nainitan ng tao. Baby, hindi pwede mainitan yan. O, syempre, during that time, walang rechargeable fan. Kami ang gumawa ng rechargeable fan. Nakita ko yung problem, tapos gumawa kami ng solution, nagkaroon ng opportunity. Kaya nga, nung panahon ng pandemic, doon lang makalabas, boom, delivery. Nung tumaas ang presyo, people look for budget-friendly options. Nung nawalan ka ng trabaho, nagdagdag ka ng skill and training, ngayon, nakahanap ka ng bagong trabaho. So, ang ibig sabihin ko po, hanapin mo ang problema, i-offer mo ang solusyon. That's number 1, opportunity. Number 2, invest when everyone else is scared. For people who have excess money, meron ka ng excess na pera. Actually, hindi naman sa ayaw mo gumastos. Gusto mo lang ilagay yung pera sa tamang opportunity. Guys, ito lang May kasabihan po ang aking uncle na si Warren Buffett. Sinabi ni Uncle Warren, when people are afraid, be greedy. And when people are greedy, be afraid. Let me explain. Pagdating po sa investment, sa stocks, sa cryptocurrency, specifically, pagbaksak ang market, nako, maraming takot. Pero alam mo, ang mga may cash at yung mga magagaling, ang mindset ng buy. Why? Ang concept kasi ng investment, simple lang. Buy low, sell high. Buy low, sell high. Kailan ka bibili? Pag tumataas ang market, pag bullish ang market. Yun nga, when people are greedy, greedy yan Diba? That's the time to sell. Diba? But when the stock market and the crypto is low, ayan, bili ka. Siyempre, huwag ka mag-invest pag di mo alam. Diba? Kailangan din ng timing. Kailangan din ng tapang. Kaya lang ng tamang kaalaman. Again, reminder, don't invest if you do not understand. Huwag mong pasukan yan. Third opportunity, aside from spotting opportunity, aside from investing, di ba? Pagka may mababa ang market, start a crisis-proof hustle. Hindi naman lahat na kasi ng industry bagsak pag may disruption. So, check mo. Like for example, ano yung mga side hustle na pwede mo nang gawin? Alam mo, ngayon po, marami na pong kumikita. Online, di ba? Pwede ka mag-digital service. Pwede ka mag-sell ng online. Like for example, online coaching. Or if not naman, creating of funnels. AI, pag-aralan mo. Di ba? That's another upskill na pwede mong gawin. Or if not, magaling ka magluto. Magluto ka. Magaling ka sa repair, home repairs. Or if not naman, second-hand selling. Kung makakahanap ka ng essential na mababa ang
mag-cost. Alam mo, pag sa panahon ng crisis, ang panalo talaga yung mga budget-friendly. Siguradong may kita ka, di ba? Ito pa, this is the best time. The best time talaga na mag-isip po tayo ng pamamaraan that we can protect ourselves during the time of crisis. Ang crisis hindi dapat katakutan yan. Pinaghahandaan yan. At kapag handa ka, pag dumating ang crisis, opportunity yan. Kaya mga kaipunaryo, tandaan mo to, when there's chaos in the street, the wise build wealthy quietly. Ang tanong ay hindi lang yung paano ka makakasurvive, paano ka makakaligtas. Ang tanong, paano ka makakaangat sa panahon ng disruption. Always remember, crisis is part of life. Pero kung marunong kang magbasa, kung marunong kang magplano, kung marunong kang kumilos, ang dating problema pwedeng maging opportunity. Kaya nga mga kapatid, kung gusto nyo talagang matuto, mag-invest, mag-start ng low business at i-grow ang pera mo sa panahon ng crisis, mag-subscribe ka na. And then, sumali ka na rin sa aking 14-day Nego Challenge. In 14 days, tuturuan kita. Kagandahan ng challenge na ito, after 14 days, you can start your own business and this is powered by AI. Kaya kung interesado kayo, check nyo na lang sa comment section or type nyo lang Nego AI and I will send you more information. Maraming salamat. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina, ang susi sa pagyaman. Chinky Tan, with over 6 million Facebook followers, 2.8 million YouTube subscribers, and 2.4 million TikTok fans, is now all out to share with you the most practical, simplest path to lasting wealth.